Umalis ng matino pero pagbalik tila tinakasan na raw ng katinuan? Ano kaya ang nangyari sa isang babae sa Bulacan na tila naging balisa at nawala sa sarili mula nang siya'y sumali umano sa isang malakultong grupo na sumasamba raw sa mga puno? Sa cellphone video na ito, makikitang nagpupumilit na tumayo ang isang babae habang nakagapos. Maya-maya pa, bigla na lang siyang nagsalita ng ibang lengguwahe at ngumiti. Sa isa pang video, nagpupunit ng mga plastik ang babae habang nasa sulok ng isang kwarto. Kalat na po. Ang babae sa video, nakilala ng resibo na si May May, hindi niya tunay na pangalan. Kwento ng kanyang biyenan na si Lydia, hindi naman daw ganito noon si May May. Kahit may anak si sa una, 6 na buwan pa lang siya yan, tanggap ko kasi nakikita ko na mabait si masunurin nga bata. Wala akong masasabi. February 2025, nagpunta si May May sa kanyang tiyahin sa Bulacan para magtrabaho bilang isang waitress. Nag-chat na siya na nandoon siya nagtrabaho. 2 buwan siyang nawala dito, ma'am. Nang bumalik na sa kanilang bahay si May May, dito na raw napansin ni Lydia ang pagbabago. Tila nawala na raw sa sarili at parang bigla-bigla na lang daw sinasaniban pagsapit ng dilim. Ayon sa kanyang asawa na si Ray Mark, nagsimula raw ang pagbabago ni May May nang mahumaling ito sa online Bible reading. Ito lang nakaraan lang talaga na ano. Biglang lumayas, pagbalik. Ganyan na. Sunod-sunod na yung nagba-Bible. Ito po yung pinapanood ng mga asawa ko po. Panay ang panood niya online. Hindi na kumakain, ma'am. Hanggang bumigay siya sa loob ng 3 araw, bumigay na siya, ma'am, na ganun na. Ilang beses na rin daw may bumisitang mga miyembro ng isang religious group na sinalihan daw ni May May online. Sa hinalang may kinalaman ang grupo sa nangyayari sa asawa. Sinubukan daw sawayin ni Ray Mark si May May pero Hindi po nakikinig eh. Nagagalit lang po eh. Masyado kang maglilingkod tayo sa Diyos. Malapit na ang paghuhukom. bukod sa Biblia, si May May binigyan ng grupo ng hiwagang bato na magpoprotekta raw sa kanya laban sa kasamaan. Nung binihisan ko, nakita ko may nakatali sa ganito. Kaya binuklat ko, ayun, nakita ko bato. Nang ikonsulta nila si May May sa isang albularyo, dito nila napag-alamang nakalunok si May May ng isang bato. Makalipas lang mga 3 araw, may sinukang papel. Yung bato na yun, may kasama pa pong may Latin. Nakasulat po, nakabilot po dyan sa bato na yan. Tuwing nagwawala, hindi raw maiwasan na makasira si May May ng mga gamit sa bahay. Tinanggal ang mga dingding, pati pinto, lahat. Mga matitino nila itong mga damit, oh. Sinusumpong siya nung ayan, pinaghahagis. Dahil sa sunod-sunod na panggugulo ni May May sa kanilang lugar, nagdesisyon si Ray Mark na igapos sa mga paa ng kanyang asawa. Ayaw mong manahimik? Minsan itinatali niya pa yung sarili niya. Tatanggalin ko naman po. Minsan pagka nagwala ng gusto, tatalian ko po. Kasi baka makapanakit po eh. July 16, 2025, nagpunta ang resibo sa bahay ni na May May. Hindi na siya nakatali at tahimik lang siyang nagmamasid at nakatingin sa kawalan. Nagdadasal kayo doon? Sino leader niyo, ma'am? Pinainom ka ba ng bato? Meron po. Normal naman po ako, madam. Sabi nila, nagkukunwari po ako na may sakit. Ano po sa tingin niyo po, madam? Naabutan din namin si Lydia na pinapakain si May May at ang 3 niyang apo. Magmula raw kasi nang magkasakit si May May, hindi na raw nito kayang alagaan ang mga bata. Sa gitna ng panangkalian, si May May tila nawawala na naman sa sarili. Minsan yan siya, sir, matino. Minsan, pero mataas lang 1 oras na matino, ma'am.
Talagang sumusumpong siya na hindi mo maintindihan. Nasa harapan ko ngayon ang dalawang Biblia at ang mga batong di umano'y naging sanhi ng pagkawala sa sarili ni Maymay. Kung makikita niyo po, halos sira-sira na ang mga Biblia na ayon sa pamilya ni Maymay ay gusto na raw nila itong sunugin para bumalik na siya sa dati. Ang mga bato namang ito ang nailuwa ni Maymay pagkatapos siyang dalhin sa albularyo. Sino nga ba ang grupo na tinutukoy ng mga kamag-anak ni Maymay? Sinubukan niyang imbestigahan ng resibo. Para makakuha ng impormasyon tungkol sa di umano'y sinalihang grupo ni Maymay, nagpunta ang resibo sa San Rafael, Bulacan kung saan siya namasukan. Ayon sa kanyang kapatid, napansin niya ang pagbabago sa kilos ni Maymay nang may mapulot daw itong cellphone sa kabilang barangay. Doon po siya nakakuha ng mga Bible verse na lagi niyang binabasa. Tapos nung lagi niyang nababasa yung mga Bible verse, hindi na siya nakakatulog. Sa pagtatanong ng resibo sa barangay, wala raw silang alam na grupong nag-iikot para manghikayat ng mga sasali sa kanilang samahan. Ito rin ang naging pahayag ng mga opisyal ng barangay sa DRT nang tanungin namin tungkol sa sinasabing grupo online. Nung nasundo po siya sa San Rafael, pag uwi dyan, pumupunta daw po yung mga nangangaral ng Bible. Nung pinuntahan po namin siya, hindi namin kasi nakita yun eh. Tsaka yung mga Latin, hindi namin nakita. Dahil sa nakababakalang sitwasyon ni Maymay, minabuti na ng resibo na ilapit na siya sa Municipal Social and Welfare Development Office ng Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Sa pinagsanib na puwersa ng MSWD, Barangay Health Workers at mga kawani ng barangay, July 16, 2025, kasama ang resibo, sinundo ng mga social workers si Maymay. Dinala siya sa opisina ng Municipal Health Office o MSHO para sa assessment and evaluation. Mayo nitong taon, nauna na pala siyang sinuri ng Municipal Health Office. Binigyan po namin sila ng gamot for only certain period. Dahil ino-observe namin kung okay sa kanya, magbabago siya, makakatulog siya. Base sa medical records ni Maymay, mayroon siyang severe depression. Ganyan din po siya nung makita ko. Tahimik, hindi nagsasalita, hindi tumitingin, walang pakialam, tanungin mo, wala naman naintindihan Dahil sa mas lumalalang kalagayan ni Maymay, hindi na raw siya pwedeng gamutin bilang outpatient. Mas kailangan na raw niya ngayon ng intensive care treatment nang malaman kung may iba pang kondisyon si Maymay. Kaya nitong July 17, 2025, kasama ang resibo, inihatid na ng LGU si Maymay sa Mariveles Mental Wellness and General Hospital. Dito siya daraan sa mas masusing pagsusuri at gamutan. Ayon naman sa isang mental health expert, walang direktang epekto ang pagkakalunok ng bato sa kondisyon ng pag-iisip ng isang tao. Biological side, ito yung genetic problem na yung genetic predisposition ng isang tao versus yung sasabi natin na environment, no, yung mga experiences, dito pumapasok yun. Maaring may genetic predisposition yung isang tao, pero ang magiging trigger niya, yung mga experiential na part ng life ng tao. Nagpapasalamat po ako kay Sir Emil Sumangi. Naninikip ang dibdib ko sa sobrang tuwa. Sa sobrang tuwa na maiyak po ako na naihatid na po dito ang aking manugang. Hindi madaling unawain ang pagbabago sa kondisyon ng pag-iisip, lalo na kung unti-unti na itong nakakaapekto sa pagkatao ng ating mahal sa buhay. Anuman ang mga haka-haka sa likod nito, tanging ang walang humpay na suporta at pagtanggap ang kailangan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel